Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Dakila ka, O Ama, at puspos ng mabiyaya para sa amin. Ngayong aming itatanghal sa diwa naming pagsamba sa pagganap sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Naway maging karapat-dapat tayo sa pagtatangal sa pagsambang ito, kaya ipahayag natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuspos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan ang Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipu-ipo ang anihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina.
At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Efraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang Kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam, mga paay mayroon din ngunit hindi maihakbang. Ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayo mga saserdote sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingatan, ilalayo sa masa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dinala kay Jesus isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanyang kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maganda ang nilalaman ating mabuting balita at meron talagang sinisentro ang mabuting balita sa pangaral ng ating Jesucristo. Hindi dapat natin kalimutan at ito'y pasubalian kung hindi tingnan nating maigi sapat ang mga salita ni Kristo ay salitang bumubuhay, humuhubog sa ating buhay pananampalataya at nagbibigay sa atin ng matuwid na landas sa maganda nating kinabukasan. Bangayin natin ating mabuting balita at nang sa gayon makita natin kung ano talaga ang nilalayon ng ating Panginoong Kristo. Ang unang bahagi ito ay parang background lamang sapagkat natunghayan natin sa mabuting balita din ayon kay San Mateo kung gaano ang kapangyarihan ni Kristo, ano ang sinusukat na kapangyarihan ni Kristo na tila baga ang hampas ng alon ng dagat sa malakas na bagyo pinatigil ni Kristo. May kapangyarihan si Kristo upang kalabanin ang kalikasang tuwing taglay at upang hampas ng ng dagat sa malakas na bagyo ipinatigil ni Kristo. May kapangyarihan si Kristo upang kalabanin ang kalikasang tuwing taglay at upang hampas ng tubig na ito sa kanilang bangkang kinalulunanan ay tumahimik. Kaya nagtaka rin ng mga tao. Babangayin ng mga tao ngayon sa kanilang pagtunghay sa ating Jesucristo hanggang saan ang kapangyarihan ni Jesus. At ito sa unang bahagi ng ating mabuting balita, ang piping inaalihan ng demonyo para sabihin, ay si Kristo din ay may ganitong kapangyarihan upang palayasin ang masamang espiritu at bumalik ang panalita ng piping inaalihan ng masamang espiritu na ito si Kristo ay may kapangyarihan laban sa mga demonyo. Kaya konting background sapagkat ang pahayag ng mabuting balita, ibig ba nating malaman ang kapangyarihan ni Kristo, ang panukatan at kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan? Hindi. Hindi ito layo ng mabuting balita upang ating tungayan. Oo, makapangyarihan ng Diyos sa lahat. Pero may hinahagod para sa atin. May nilalaman ang ganitong uri ng mga ginagawa na ating Jesucristo. Kaya ikalawang background na ito, kapag nagyayari ang mga bagay na ito, pinapahayag ni Kristo ang kapatawaran ng gagaling sa Diyos at anong pamang sakit at karamdaman, inaalihan, sapat may kapatawaran sa mga pagkakasala ay may kaganapang mangyayari sa anong pamang buhay ng mga tao. Kaya binabandera pa man din, napakalaga nitong naging buhay ng ating Jesucristo, kanyang binibigyan din pa rin ang paghingi ng kapatawaran at maraming pagpapanibago ng buhay upang ang lahat na bagay ay maisaayos. Maisaayos ang alon ng dagat upang hindi ito maging simbolo palagian ng kapahamakan, kundi ang kagandahan ng buhay upang ang inaalihan ng demonyo ito patawarin sa kanyang mga kasalanan at upang maibalik ang katinuan at ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa kanya na inaalihan ng masamang espiritu at pipipa ngunit sa pamamagitan ng pagpapanibago ng buhay sa paghingi ng kapatawaran at pagpapatawad ng Diyos may mahalagang mangyayari sa kaganapan ng buhay ng tao. Ito yung background pa rin sapagkat noong araw, pinapahayag ito ng mabuting balita na pilit na inaalaala ng mga alagad at nakita na nga nila sa buong buhay ng ating Jesucristo ang kapatawaran na kasalanan at pagpapanibago ng buhay ay pangunahing nilalaman ng kanyang mabuting balitang ipinapahayag sa tanan. Pero tinutumbok ni San Mateo sa kanyang panulat ng mabuting balita ang nilalayo ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga ba, ang kanyang layunin ay upang pagalingin ang lahat ng mga taong may karamdaman at magturo kapag siya'y mapasok sa sinagoga upang sabihin, the healing power of Jesus is made known through His words and in His deeds and through the way He would dwell into the sinfulness of this world. Paano nagiging bahagi si Kristo sa kagalingan, sa anumang karamdaman, at kung paano nagiging daan si Kristo upang maalis anumang kadustaang dulot ng pagkakasala ng mga tao upang magpagpapanibago ng buhay. Kaya hindi maialis sa mga maalagad ang kanilang ikinukwento tukol kay Kristo nung siya'y nabubuhay pa, ay marami marami pang naniniwala kay Jesucristo sa kanyang mga ginaganap na kabutihan para sa tao. God's sharing of the bounty of God's love for everyone is very important in the life of the gospel value. Kaya napakaganda, hindi po ba? Itinuturo ng mabuting balita ang kaganapan ng Diyos sa buhay ng taong nananaghoy ng iba't ibang mga pangailangan at tunay na tumutugon ang Diyos sa mga pangailangang ibig na makamit ng mga tao. Sapagkat nakita ni Kristo ang katatayuan ng mga tao nung araw, kanilang suliranin, ang kanilang kabigatian, ang lahat ng nangyayaring may kalituhan at anong pang ninanais nila sa buhay. Dito nakita ni Kristo ang maraming dapat na tumugon sa kanilang mga pangailangan. Kaya sinambit ni Kristo ito ang puso na ating mabuting balita. Sagana nga ani, sabihin, marami ang mga tao na nananagoy sa pagpapala ng Diyos, sa kapatawaran ng Diyos at pagkalinga ng poong may kapal. Ang katanungan, sino ang gaganap ng mga bagay nito upang tugunin ang kanilang mga pangailangan? Kaya sagana ang ganitong uri ng buhay, ganitong paghahangad ng mga tao para sa kalutasan ng kanilang suliranin, pagpapanibago ng kanilang buhay, upang sila'y makabangon sa banig ng karamdaman, upang sila'y makapagbagong buhay. Sagana ang mga bagay nito sa kalipunan ng mga tao upang sabihin ng ating Jesucristo, kakaunti ang mag-aani. Kakaunti ang mamamagitan sa kanila sa larangan ng paglilingkuran. Oo, patama ito sa mga alagad na nakikinig sa mga payo at tagubili ng ating Jesucristo. At habang lumalaon ng panahon, ang pagbabalik natin sa gunita na pinahayag ni Kristo ay may kahulugan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Upang ngayon, ang mabuting balitang ipapahayag, idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan upang magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ikaw ba ay tunay at tapat na tagapaglingkod ni Kristo upang maibahagi mo ang iyong buhay para sa iyong kapwa? Nadarama mo ba ang kapigatian, kalungkutan ng mga tao sa iyong paligid upang ipadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa magitan ng iyong magiting na pagtulong? Nakikita mo ba ang sanhi ng mga pagkakasalan? Nagdudulot ito ng pangmalawakang kapigatian at kalungkutan ng tao. Ikaw ba ay naging instrumento upang malutas ang mga suliranin ito at maging kasangkapan ka ng Diyos sa pagpapalaganap ng aral ng mabuting balita? Upang sabihin, napakaraming mga trabaho nating gaganpanin sa buhay na ito na ipinahayag ng ating Jesucristo noong umpaman na iminumulat sa atin hanggang sa kasalukuyan. At sa huling mga katanungan, handa ka ba sa mga bagay na ito upang maging bahagi ka upang ang mag-aani na yon ang gaganapin mong magandang buhay para sa kalipunan na manangailangan ng iyong pagkalinga? Dalang habag at awa ang binigyan ni Kristo ng kahulugan sa kanyang puso't kalooban upang ito'y maging daladala natin, upang ganun din dalang habag at awa din para sa ating kapwang dapat nating paglingkuran,
upang sabihin, tayo nagiging bahagi sa paghahari ng Diyos. Tayo nagiging kasangkapan upang ang paghahari ng Diyos ay mabigyang halaga at pagpapala, lalong-lalo na sa mga tao na ngailangan na ating pagkalinga. Ito ang ating papanalangin sa pagdiriwang nito na nawa maging kasangkapan ako ng Diyos sa pagpalaganap ng mabuting balita. Maging tunay nawa akong maging bahagi ng paghahari ng Diyos na may kapatawaran sa kasalanan, may pagpanibago ng buhay, pagtahak sa matuwid na pamumuhay. Nawa ang banal na misa ito'y magbigay kalutasan sa ating mga suliranin, magbigay kahulugan upang hubugin ang ating buhay pananampalataya sa tamang landas, sa tunay na kahulugan ng buhay na pagpapala ng paumikapal, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at ipahayag natin walang hanggang pagpapala ng Diyos upang lalo natin pagtibayin sa pananampalataya ang tunay na kahulugan ng ating pagdilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod na pari, madre, religyoso, katikista at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mga pakapatnubayan mo kami at handugan kami ng ibayong kalakasan upang ang buhay hindi para sa aming sarili lamang, kundi maihandog namin sa diwa na aming paglilingkuran. Marapatin mo kami makaganap ng aming mga tungkulin sa iyo at sa aming kapwang nagbibigay kahulugan upang hubugin kami sa dlangan ng pananampalataya na maging daan upang lalo naming pagtibayin ng dakilang mga gawain ito. Digin mo nawa itong aming mga pagdulog, ibig namin mangyayat maganap sa buhay niya ito, Ama, sa magitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sangsinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggili, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng banal na Espiritu ang kapuhin mong Ama ang Panginoon Jesucristo, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, at ninialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dakila ko, Jesus, at kami iyong pinapatnubayan upang lalo maging matibay ang iyong mga panukala sa aming pong mga gawain sa araw-araw. Awitin natin ang Ama naming panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Dakila ko, Jesus, at kami iyong pinapatnubayan upang lalo maging matibay ang iyong mga panukala sa aming pong mga gawain sa araw-araw. Awitin natin ang Ama naming panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinusukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay loobing mong laging lumingon sa pinanggalingan at tinanggap namin ngayon para sa pagsalungan sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa pagpapalang handog ng buhay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar sa nating pagsamba na tayo'y natitipon upang lang nating pagtibayin ang pananampalataya at sa andali ng ating pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin.
Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. O salutaris hostia, Ecelitandis hostium, Elabremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga sa kanilang nananampalataya, ang mga nakakarananas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestis Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et anus corporis et sanguinis, tui sacra mysteri venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento Purihin sa ng altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aalin. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-tinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.